Sabi sa libro, noong panahon ng Kastila, may mga Pilipino naghahangad ng pagbabago at sa pagkakaunawaan ko, hindi baril o tabak ang ginamit nila upang makamit ito kundi ang papel, tinta at tapang. Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Isinulat ko ang No Limitang Hiri at El Filibusterismo upang ilantad ang pag-aabuso at gisingin ang bayan. Ipaglalaban natin ang pagkakapantay-pantay ng Pilipino at Kastila. Ang ating layunin, mga reforma, edukasyon at karapatan para sa lahat. Kailangan nating maging lalawigan ng Espanya upang magpantay ang karapatan ng mga Pilipino at Kastila. At magkaroon tayo ng pantay na oportunidad sa larangan ng kabuhayan at politika. Makapagtatag din tayo ng mga pampublikong paaralan na malaya sa impluwensya ng mga prail. Hindi rin natin dapat kalimutan ang sekularisasyon ng mga parokya at ang pagkakaroon ng kinatawan sa Kortes ng Espanya. Noong panahon ng kolonyalismo, umusbong ang mga akdang nagmulat sa isipan ng mga Pilipino. Sa No Limitang Hiri, inilantad ni Rizal ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Sa El Filibusterismo, ipinakita niya ang matinding pakikibaka at paghihiganti laban sa pang-aapi. Samantala ang Diaryong Tagalog ay nagsilbing pahayagang nagpalaganap ng makabayang ideya. Ang Prebuto din naglarawan ng pang-aabuso at masamang gawain ng mga praile. At ang La Solidaridad ang naging tinig ng mga ilustrado upang isulong ang mga reforma para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ito ang pusong kirusang propaganda, mapayapang pagbabago sa pamagitan ng panunulat at babangon ng bayan, babae man o lalaki. Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Di lahat ng kababayan natin nakakaunawa sa ating isinulat. Kulang ang suporta. Nauubos na ang pundo para sa pahayagan. May panganib ng pag-aresto at pagtatapon, ngunit kailangan ko itong ipagpatuloy. Sa kabila ng kakulangan sa pondo at panganib, ipinapatuloy nila ang pakikibaka. Oo nga, sila ang dahilan kung bakit alam natin kung ano ang kalagayan noong panahon ng Kastila. Sa mga isinulat nila at sa tapang na ipinakita, nagising ang ating damdamin. Nalaman natin kung gaano kasuklap ang mga pangyayari noon. At nalaman din natin na may karapatan tayong lumaya. Ang panulat at tapang ninyo ang binhi ng kalayaan. Ako, Marcelo Casillo.
Sila ang tinatawag nating mga propagandista o reformista. Sila ang mga intelektual at manunulat na gumamit ng panulat, pahayagan at talumpati para ipaglaban ang mga reforma at karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang kanilang panulat at tapang ay naging sigaw ng bayan. Kanilang sakripisyo ay naging inspirasyon ng kalayaan. Sila ang ating magigiting na mandirigma na nagpabatid sa lahat na hindi dahas ang natatanging paraan upang makamit ang kalayaan.